sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Magandang araw po, isang karangalan na makasama kayo. 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang provision sa local government code. Kasama natin ang ating pinagpipitagang punong barangay, Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Butch. Salamat po sa manonood ng Sa Barangay Tayo, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa Barangay Tayo. Hello, Kapitan. Hello. Ang daming Alright. nangyayari. Every week. Oo nga po. Ang daming nangyayari. Pero bago tayo magtungo doon, siyempre, nakikita nyo, dalawang gwapo po nandin eh. Ang ating pong mga binibining Pilipinas, former contestant, mga busy pa rin po. Pero wag ho kayong mag-alala sapagkat uno sa second segment, hahabol daw ang ating paboritong SK Mai. Yes. Yung binibining Pilipinas natin, nakakain lang ng marami, no? Naiwan sa kusina. Oo. Anyways, namimiss ka namin, Kags Marie, namimiss na namin. Si SK Mai, hopefully, makarating ka agad doon sa aming second segment. At makasama na namin dahil siyempre miss na namin ang aming mga co-host. Hindi na lang laging kaming dalawa ni Kags Butch ang nakikita nyo. Sana diba? hindi pa po kayo nagsasawa. Puro sa barako. amin ni Cap Dondon at yung ating mga muse, ayan nyo ho, padating na. Cap, Yeah. laman na laman sa news yung demolition sa Manila. No? Mga demolition ng mga barangay halls sa Manila na, well, kautusan ni Mayor Isko Moreno sapagkat meron nga naman batas na hindi pwedeng kung saan-saan i-construct ang, lalo na kung sa public po ang mga dadaanan. Ano ang masasabi niyo? Bilang kapitan, alam ko walang problema sa Mandaluyong, especially sa inyong barangay na Mayan. Katatapos lang po ng inyong barangay hall, napakaganda. Pero problema ho yan ng karamihan dito sa Karatig, Manila. Actually, Kags Butch, siyempre, bilang punong barangay, I empathize na doon sa mga kapwa ko po ng barangay na hindi lang sa Maynila, sa lahat na talagang gustong magserbisyo ngunit walang lugar. Kasi talagang maliit lang ang masyado na pong masukal sa building at sa bahay ang ating Metro Manila. Wala na halos tayong mga katulad sa probinsya na meron silang Mga lote, marami. lote, maluwag yung kanilang mga lugar. Ang Namayan po kasi, Kags Butch, parang maliit na probinsya po eh. Andun yung simbahan, yung seat of government, may plaza, may eskwelahan. Sama-sama ho sa iisang lugar. Isang street lang po. Actually, crossing lang, tapatan lang. Pero, sa iba po kasi talaga, hirap. Kaya yung iba napupunta sa sidewalk, napupunta sa lugar na pang-private. At any rate, talagang mayroon tayong sinusunod na batas na bawal ang sidewalks. Obstruction. At bawal may obstruction sa kalye at sa mga sidewalks. Supposedly, ang sidewalk ay walk para sa lakaran. Yun. So dun, pero ganun pa man, ang hirap balansehin nun, Kags Butch, no? Ang hirap balansehin nun. Mahirap para sa mga kapwa ko kapitan at mga public servants yun kung paano gagawin nila. Yeah, Kap, sa totoo lang,
nakikita natin yung mga kapitan kung paano makiusap na wag na lang sana sapagkat yun ang kanilang platform, yun ang kanilang means para sila ay makapagsilbi. At syempre, nakasanayan na ng mga constituents nila na doon nga napunta kahit alam nila na obstruction nga ho. At ang pulot dulo naman dito, one must obey the law. Kasi meron tayong pinagbabawal ng mga obstruction sa ating mga public pathways. At hindi naman talaga pwede. Ang mayor ng Manila is only implementing what is expected doon sa kanyang duties and functions as mayor. Matagal na kasing problema yan, Kap, dahil ang pinag-uusapan din kung meron pa kayong lugar o wala na. At kung meron kayong budget na kayo ba ay pwedeng mag-rent ng isang building o isang bahay o isang istruktura para hindi nakaharang. Dahil kayo na naman na mag-i-implement ng non-obstruction, of course, di ba? Dapat. Tama ka. So, ang hinanaing ng mga kapitan natin, yung wala nga daw silang budget na panggawa. Lalo na yung isang napanood natin, 3 point something lang daw ang budget nila. Of course, pagka yun nag-rent at Meralco, wala na. Tapos na yun. Sa 3 utilities terms. pa lang. Baka nga abulo yan. Ang tawag dito? Abono. Ang mga kapitan at mga hagawad. So, hindi naman nila ginusto yan, pero they have to follow the law. And I think siguro ang pinakadasal natin sa kanila, magkaroon saan sila ng lugar na para maibigay ang platform of governance sa kanilang mga kapitbahay. Yeah. Meron namang middle ground dyan. I think makakahanap ang, most especially sa Maynila po kasi ngayon tayo, may middle ground dyan. May pwedeng, I don't know, meron kaming napuntahan sa barangay tayo na isang lugar po doon at isang barangay po yung nakakita namin. Talagang maliit po yung barangay hall at nandun po yung daycare sa ilalim So, napakaliit din. May middle ground po siguro dyan kasi ang Maynila ay yung tapatan minsan ang barangay. Tapos street lang. Kanto-kanto. Kanto-kanto. So baka naman pwedeng pagsamahin ng 3 o 4 na barangay sa isang lugar. Tapos tulungan ng city government, di po ba? Para hindi na antala yung pagbibigay ng serbisyo ng mga tao, ng mga public servants sa mga tao. Yun. Baka may mahanap si Mayor Isko dyan. I believe so. Palagi ko, baka hopefully bago matapos ang administrasyon ni Mayor, matapos din ang problemang ganyan. Yung dinalaw natin, actually matagal ng problema yan. Nahihiya pa nga yung mga dinalaw natin kapitan magsalita. Sapagkat baka nga ma-under the radar sila at masilip yung kanilang mga istruktura na alam nilang nakaharang. Pero wala silang magawa nandun lahat Kinakailangan Pinabutan na nila. Pinagabutan din nila, hindi naman sila nagpa-construct yun. Pinagabutan nila. So, well, hopefully, in the next 3 years ng paglilinis ng Maynila, and we all wish everyone, especially ang ating mga kapitan, the best of luck, na magkaroon kayo ng sarili ninyong barangay hall. Hindi dahil para sa inyo, para sa taong bayan. Para sa taong bayan. Kasi ang hirap ng wala po Kags Butch. Napakahirap. Napakahirap. Saka ang hirap malaman kung saan pupunta, madi-displace yung mga tao, mahirap pumanap ng lugar kung saan kukuha ng certificates. Kap, hindi fair minsan no? Kasi depende sa city. Dahil sa amin, walang problema. Kasi yung mga lupa sa Parañaque, dinodonate. Wow. Dinodonate lang and then, lalo na sa mga subdivisions, meron mga lote yan na talagang ginagawang multipurpose. Nagkataon sa amin sa Barangay Don Bosco, ang donate ng mga may-ari ng lupa 1 hectare. 1 hektarya po ang barangay namin. Ang area ng lalagyan ng barangay hall. Ang balita ko, Kags Butch, pamilya mo nag-donate yata. Pamilya po namin nag-donate ng 1 hektarya na yon. Ayun nga lang, well, anyway, basta yun yan. Inaabangan akong
Akala ko kung ano eh. Yun yun. Pero swerte ng barangay Don Bosco sa amin. At ang swerte rin ng ibang mga barangay. BF, napakalaki ng kanilang area. So, kanya-kanyang swerte, may iba inaalat talaga. Eh sa probinsya, minsan nga mag-comment kayo at bigyan nyo kami ng istorya din kung paano nyo na-acquire yung lupa ninyo para pagtayuan ng barangay hall. Yeah. Kasi, Okay. Okay. Kap, ito maganda tong, hindi naman pala maganda. Magulong balita ito, makakadagdag sa gulo ng iniisip ng ating mga barangay official sapagkat last week, ang balita, pipirmahan na ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos ang term setting na proposal. Pipirmahan daw niya August 12. Pero apparently, ngayon, nagsalita si Chairman George Garcia na hindi na raw pipirmahan at aabangan na lang mag-lapse into law sa August 14. So, by the next day, August 15, magiging ganap na batas na po siya. Kap, ano masasabi niyo pa, widow-widow itong issue na are? Di ba laman eh, parang panahon eh, no? Parang bagyo, may bumapunta doon, tapos biglang bumabalik eh, no? Nag-u-turn, tapos biglang... parang basketball eh, palitan ng lamang eh. Pero ultimately, ang kawawa yung mga tao nag-aabang. You know why? Kasi lito eh, merong mga kapitan at kagawad na nagsabi po na tuloy, parang atubili sila. Sabi ko naman, huwag kayong maging atubili sa mga paggawa at pagpapatuloy nyo ng programa nyo. Pati mga aspirants, may kaibigan po tayo mga aspirants din. Basta ituloy-tuloy nyo lang. Yun lang naman ang sa akin. Pero sa totoo lang talaga, Carl Smuch, nakakalito ang mga pronouncement. Hindi ho maliit na tao hindi ho literal, figuratively. Hindi ho maliit na tao ang nagsasalita nito. Siyempre, kung ano ho yung sinasabi, pinagbabasihan po ng mga opisyal ng barangay. Hopefully, abangan na lang natin, Kagsmuch, no? Ako naman, Kap, ang pagbibiling ko lang sa mga tao, alam mo, sinabi na natin yan sa ating pambansang kagawad na dalawa lang naman ang pagpipilian ng Pangulo, either veto or lapse into law. Tumama naman tayo sa lapse into law dahil sinabi po natin, August 1, i-veto yan. Kung hindi i-veto ng August 1, magla-lapse into law sa August 15. Ang sa atin lang, para hindi po kayo malito, yung proseso lang. Susundan nyo lang yung proseso. Susundan nyo lang yung galaw. Yan lang ang mga pagpipilian natin, yung proseso, para hindi po tayo medyo malihis. At syempre, ang tip naman natin, Kap, huwag sana yung mga tao na kung kani-kaninong page o kani-kaninong mga vlog nakikinig kasi sometimes very legal and technical itong mga pinag-uusapan natin. So, mas nakakalito kapag nagsasalita o nagpapahayag ng something na hindi niya masyadong alam, although hindi naman natin masisisi, may karapatan naman sila magbanggit ng mga ganon, lalong malilin lang ang taong bayan and nasisisi tuloy yung hindi masisisi dapat. Naguluhan ako. Again. Ulitin ko lang yung sinabi ni Kagsmuch ha. Kasi kapag magbabanggit yung mga kami na lang, we make sure na yung sinasabi ni Kagsmuch sa pambansang kagawad, I follow the dictums of yung legal dictums natin, yung legal processes, sinasabi po nila. Hindi yung nanguhula lang. Sa akin naman, minsan, ang sinasabi ko po ay yung side ng politika. Katulad yan, last week, sinabi ko sa inyo, yung side ng politika ng... kasi doon po tayo sanay. Medyo si Kagsmuch, ganun din. Sanay po sa politika. Doon sa side ng politika kasi, sinabi namin po sa inyo last week na sa tingin nyo ba pipirmahan ni... Puro patanong ako, di ba? Pipirmahan ba ni Presidente po ito nang wala yung mga nasa tabi at ipagmamayabang niya kung ito ay naayon talaga sa batas. Siyempre kung naayon po talaga ito, malamang nababasa nyo na po talaga sa Facebook o nakikita nyo na sa mga news or whatever. Pero bakit biglang it will only be
parang padadaanin na lang at magiging batas na lang siya. Bakit ho ganon? Yun ang big question. Pag-isipan niyo po yun. Bakit ganon na lang? Kung totoo nga po yung, at may pinagbabasihan, yung sinabi ni Commissioner o Chairman George Garcia. Ha? Kung baka naman itong sinasabi ko ay mali at biglang maglabas si Presidente ng kanyang order o pagpirma, kasi ngayon ay Wednesday, anong oras na ba, Kags Butch? 2:35 p.m. Wednesday. So, August 5. No, 6, rather. August 6, Wednesday. Okay, August 6, Wednesday. So, baka naman biglang magbago. Pero kung pagbabasihan natin yung sinabi ni George Garcia, bakit ganun? Bakit ho hindi ilantad ni Presidente yung mga nag-push nito sa Congress? Bakit ho? Yan ang magandang tanong. Yeah. Maraming salamat, Kapitan Don Don. Mamaya ho sa next segment, pag-uusapan po namin yung plano ng DICT na pa-internet ang buong barangays sa Pilipinas. At meron tayo mga konting katanungan, mga DILG opinions na pwede ninyong pagpulutan ng aral. Lahat po yan dito sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa